Yun lang kuya, nagagawa ng paraan kahit convicted. Marcos nga final executory nakatakbo pa. Depende kasi pag nilagay po dun ng judge na hindi na siya pwedeng tumakbo. Yung government behind the government ang mabigat dyan, Boss Buds. Correct. Tapos may ideya tayong lahat, di ba? Sa kapanonood natin ng mga spy movies ng Amerika mismo. Yo, welcome, Kap Elsar. Boss Buds, sa'yo ba yung account na pindot na? Pakisagot naman po. Opo, akin po yun. Yun po yung mga panahon po nito, di ba? Ito po, yung question and answer, doon po natin nilalagay. Pero may editor na ako nun, hindi ko na. Yung sabi ko, yung mga magagandang sagot ko, yan ang ilalagay mo diyan. Yung pindot na TV, akin po yun. Sa mga gustong tulungan channel ni Badong Aratelis, pwede kayo magpakape. Boss Bas, tanong ko lang kung ano ni Sator Campos si Shakur. At kung kaano ni Franz Castro si Jason. Alam ko wala po silang kaugnayan. Alam ko hindi pwedeng tumakbo kasi may verdict na kahit na makaapila yan, kailangan mag-serve sa kulungan. Yun nga po, hindi ako pero bakit nakatakbo sila Boy Budot, sila etong sila Dinggoy, 'di ba? Yun yung tinitignan ko rin mas malala yung kaso ng mga yun. Root yung pindot na TV. Pindot na TV. Yan. Boss Buds, convicted na sa kaso sina F. Castro at Eso Campo. Qualified pa ba silang humawak ng pwesto sa gobyerno? Congressman si Castro. Pag tinalakay po yan, na pwede na siyang tanggalin, depende sa Congress di ba? Doon natin makikita. Hindi ako sigurado pero ang batayan ko nga sila Jinggoy tsaka si Bonggambilya. Good afternoon, Boss Buds. Tanong po, bobo ba karamihan sa Pilipino o sadyang mahirap lang? Bakit sila kami mahirap? Bobo ba sila kami? Hindi po tatapatin na kita, no? Advantage. Hindi, advantage talaga sa pagyaman yung metalino At real talk po yan, no? Yan po talaga, real talk yan. Tapos, sasabihin mo naman na, pero pag majority yung pinag-uusapan, ibig ba sabihin yung sa mayayamang bansa, mas matalino yung pangkaraniwang tao? Hindi. Swerte lang sila kasi mayaman yung, pinanganak tayo sa mahirap na bansa Yung opportunities dito, mas malaki opportunities sa mga mayayamang bansa, 'di ba? Kaya nga pag pupunta tayo sa ibang bansa, nakikita natin yung diferensya. Doon, maraming available na trabaho, walang tao gaano. Kaya nga sila nakikita nyo, nagtataka kayo bakit imbita yung mga taga-Europe ng mga immigrants ang dumarating sa ating balita panay mga yung krimen na ginagawa ng mga immigrants, di ba? Bakit pa rin sila nagpapapasok ng mga immigrants samantalang panay krimen yung nakikita natin? Siyempre, ang news, krimen lang yung binabalita. Pero yung kakulangan ng mga European countries na yan hindi sila nagre-reproduce Ayaw nila ng mga, di ba? Hindi sila sanay na maraming anak. Talagang paunti yung nila, yung kanilang populasyon. So kinakailangan nila kasi daming trabaho, walang nagtatrabaho. Nasabayan pa ng COVID, ang dami namatay ng COVID. Kaya nagpapapasok ng mga immigrants. Kasama po yan Okay, so sa tanong na bobo ba maraming Pilipino kaya mahirap? Yung factor po doon, pinanganak talaga tayo na mahirap na yung bansa natin. Ngayon, kung bakit mahirap yung bansa natin, bakit hindi tayo nakakaon, yun yung maraming kasagutan. Pero kung talino at bobo, advantage talaga yung matalino ka. Di ba?
Ako isang generation lang. Hindi po ako magmamakaawa kung ano yung pamilya ko, pero magkaka-idea kayo. Hindi nakatapos, hindi ko nga alam kung nakatapos na, hindi namin napag-uusapan. Pero alam ko hindi nakatapos ng elementary man lang yung nanay at tatay ko. Nakukuha nyo? Kung ano lang yung kayang marating ng mga taong hindi nakapagtapos ng elementary o high school. May ideya kayo sa pamilya ko. Pero kaya mo pag nabiyayaan ka ng kahit papano ng konting talino. Pero pag majority yung pag-uusapan, pinanganak ka sa mahirap na bansa Kaya nga yung leader, nung una wala akong makita Hindi ko makita yan na wala talagang kahinatnan yung Pilipinas. Kaya kung gusto mo umasenso, sarili mo lang. Pa-asensoin mo, mag-abroad ka. Yan, pwede. Kasi dito, yung matataas ang sweldo rito, hindi mo rin naman kayang kunin yung kurso nila. Ang mga matataas na sweldo, di ba? Abogado, doktor. Pag mahirap ka, wala sa ambisyon mo mag-abogado at doktor. Malayo. So, ang chance mo, mag-seaman, mag-nurse sa ibang bansa para magkamal ng salapi. Dati. Pero nung nakita natin si Duterte, putya may chance pa lang yumaman yung bansa. Kaya lang 6 years, bagsak na Bagsak na. Kaya wala. Okay? Komplikado yan pero madaling unawain. Pwedeng yung gobyerno, pwedeng yung culture. Kaya tayo hindi umuunlad. Kasi sobrang hindi ako Kasi yung China, India, yung populasyon nila ang nagpaunlad sa kanila. Alam niyo 'yun? Asset yung populasyon Parang nagdadagdag ka ng sa pamilya. Ang may problema lang po sa marami, yung mahirap na pamilya, 'di ba? Pero kung sa bansa marami kang populasyon, lalo't bata, asset mo 'yan Asset po talaga 'yan. Kaya nga likas na yaman yung yamang tao Kasi asset dapat pero hindi mo mapapakinabangan yung asset mo kasi wala kang pinoprovide para maging kapaki-pakinabang. Tayo nga literal na asset natin yung lakas paggawa Dahil ini-export natin Nag-export tayo ng nurse, nag-export tayo ng mga manggagawa talaga sa ibang bansa. Literal sa atin 'yun. Hindi lang siya asset na yung kasi meron kami labor force na malaki. Hindi lang po. Literal dahil yung labor force natin mismo ang ini-export natin. Parang 'di ba pag nag-export ka ng produkto, mabebentahan ka ng dollars, 'di ba? Kunwari mag-export ka ng saging, mag-export ka ng durian, ang balik nun dollars. Tayo po literal ini-export natin manggagawa. Literal po na mga OFW ini-export natin na ang kapalit po ay yun pong yung dollar. Kaya maganda po talaga yan yung kakulangan ng Europe ngayon tsaka ng Amerika at Japan. Mga Pilipino masisipag sa abroad. Napaka-ironic. Ang Pilipino talaga punong-puno tayo ng irony. Mga Pilipino yung sinasabing pinakamasisipag sa mundo. Pero mga Pilipino rin nasa Pilipino rin ang pinakamatatamad. 'Di ba napaka-ironic? Wag na nga sa Pilipinas Sa isang pamilya na lang. Sa isang pamilya makikita mo yung pinakamasipag. Karaniwan yan yung nag-abroad. Sagot niya lahat. Lahat makikita mo rin sa pamilya na yun yung pinakatamad na maasa na lang doon sa kapatid na nasa abroad, tiyahin na nasa abroad. Ironic sa Pilipinas Hindi tayo yung
Kaya tayo rin, iba talaga tayo. Kaya yung sa atin, tayo lang yata yung nag-abroad pero babalik at babalik tayo sa Pilipinas kasi yung ugnayan natin hindi natin pinutol. Unlike sa ibang bansa, yung mga Meksikano pag napunta na ng Amerika, putya, pipilitin nila makakuha yung mga pamilya nila pero para doon na talaga manirahan, maging Amerikano na. Tayo hindi. Sa ibang bansa, masunurin at disiplinado. Maganda yung punto yata. Sa ibang bansa, masunurin at disiplinado tayo sa bansa natin nga. Ako na po na naranasan ko yan eh. Kasi pag nakilala, katulad nun yung Subic, 'di ba nung kaalis lang ng mga Amerikano, mahigpit yan si Dick Gordon eh. Alam mo na bawat penalty ka, penalty. Kaya dito sa Kamaynilaan, putya, 'di ba kahit saan lang ako tumatawid pagdating sa Subic, putya, hanap ako ng mga maghanap ka ng mga tatawiran mo na yung pedestrian lane, baka mahuli ka eh. Kaya yung Pilipino, magaling tayo mag-adjust. Yun yung kagandahan sa atin eh. Napakahusay nating mag-adjust sa lahat. Kaya tayo, ibala mo tayo kahit saan. Mabubuhay ang mga Pilipino. Tayo nag-a-adjust sa environment natin. Para tayong tubig eh. Kung ano yung environment, kaya natin langoyan yan. Yung ibang bansa, tignan mo yung mga migrants. Yung problema sa Europe, di ba? At sa iba pang bansa. Gusto nila yung bansa yung mag-adjust sa kanila eh. Happy kasi tayo, napaka-happy dito sa Pilipinas eh. Napaka-relax. Kaya dito talaga masarap. Masarap punta-punta abroad para makita mo yung ibang culture. Correct ka, kahit anong mangyari, babalik at babalik tayo sa Pilipinas cause napakaganda ng culture natin. Sir Bats, isa po akong seaman, literal na naikot ko ang buong mundo. Nakita ko maunlad at mahirap na bansa. Nakakaingit ang ibang bansa, kailangan natin magtrabaho hanggang malumpo para makakain. Yun ang problema natin, no? Kasi wala tayong culture na wala po tayong culture nung ang kultura kasi natin maging trabahador. Tignan niyo yung sa pangarap na lang, makikita niyo sa pangarap natin. Ano pangarap natin? Yun siguro yung malaking bagay ng mahirap at mayaman eh. Limitado pangarap natin. Anong gusto mo maging para paglaki mo? Gusto kong maging seaman para malaki sweldo. Gusto kong maging nurse para malaki sweldo. Gusto kong maging engineer para mag-abroad ako malaki sweldo. Alam niyo yun yung mindset natin, maging trabahador. Saan malaki ang sweldo? Kaya ka mag-abroad, malaki sweldo. Wala tayong mindset na iba eh. Yun yung pagkakaiba ng mindset na isang mahirap at mindset na isang mayaman. Yun. Kasi yung mga mayayaman, yung culture nila, nakita ko na kasi yan eh, aaminin ko na sa inyo, nakita ko na yan, yung mga estudyanteng mayayaman at estudyanteng mahihirap. Yung matatalino sa mga public school, mas matatalino pa kaysa sa matatalino sa private. Big time na yan ha. Ano diferensya? Bakit mas aasenso pa rin tong mga taga-private? Yung pangarap. Magkaiba yung pangarap. Eto, kahit yung pinakamatalino sa public school, ang pangarap niya, maging trabahador. Dito, kahit yung pinakabugok sa big time na private school, hindi yung private school na matawag lang na private. Dalawa yung private school eh. Yung private school na talagang pangmayaman, at yung private school na nakatira sila sa mahirap na lugar, yung school nasa mahirap na lugar. Yung para may lang